Dumidiskarte na ang mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila mula sa banta ng Super Typhoon Inday. Live mula sa Quezon City, nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu. Ian, umuulan na ba dyan? Kumusta na ba ang paghahanda ng mga LGU ngayong araw? Julius, bagamat hindi nga nakikitang magla-landfall o tatama sa kalupaan ng Super Bagyong Inday, mararamdaman pa rin daw ang magiging epekto nito. Idagdag pa nga riyan yung habagat na posibleng palalakasin palalo yung bagyo. Kaya naman, sa pag-iikot natin sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila ay nakita na natin yung ginagawang paghahanda sa kaliman na magkaroon ng flash flood o malawakang pagbaha. Po, kitang-kita niyo po, mabilis po ang pagtaas ng baha. Wala pa pong 30 minutos ang nakakaraan. Kuha yan kagabi sa Barangay Butokan sa Quezon City. Konting ulan lang, baha kagad. Ito yung daanan namin, no? Baka na, wala na kaming madaanan. Ganyan din ang sitwasyon kagabi sa Luzon Avenue. Sa lagay na yan, hindi pa yan epekto ng Super Bagyong Inday at hindi pa nga ito pumapasok sa Philippine Area of Responsibility ng bahain ng ilang lugar sa Quezon City. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorm ang nagpaulan kagabi. Paano pa kaya ngayong palapit na ang Super Bagyong Inday? Sa pag-iikot ng News 5 sa mga lugar sa Metro Manila, naabutan naming naghahakot ng basura ang ilang lokal na pamahalaan. Nagsagawa rin ng drainage declogging sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Ayon sa DPWH, ang Quezon City ang may pinakamaraming flood-prone area sa buong Metro Manila. Kabilang na nga dyan itong kahabaan ng G. Araneta Avenue. Kaya naman, kanya-kanya na ang ginagawang paghahanda dito sa lugar. Bukod pa riyan, kabilang sa pinag-aaralan ay kung dapat bang baklasin ang mga billboard para iwas aksidente. Lalo't nakikitang malakas ang hanging dala ng Super Bagyong Inday. Maging ang MMDA, inihanda na lahat ng kanilang equipment mula pang rescue hanggang pang evacuation. Handa na rin daw pati mga pumping stations para hindi kaagad bumaha. Tiyak naman daw yan na gumagana. Yung ating 73 pumping stations na nasa pangangalaga ng MMDA ay gumagana po lahat. May sufficient crudo or kuryente. At yan po ay maintain properly noong summer. Nauna naman ng sinabi ng Metro Manila Council na nasa kamay na ng mga LGU kung magdedeklara sila ng class suspension. Samantala, sa malaking bahagi naman ng Luzon, naka-blue alert status na ang Office of Civil Defense. Ibig sabihin yan, naka-standby na ang mga disaster response personnel para sa super bagyo. Sa La Trinidad, Benguet, ilang magsasaka na ang nag-ani ng kanilang mga pananim na lettuce. Nangangamba kasi sila na baka mas lalo pa silang malugi kung masisira ang pananim na dulot ng bagyo. Ang iba, dumiskarteng lagyan ng plastic cover o tent ang mga pananim para hindi masira. Binabantayan na rin ng La Trinidad LGU ang mga flood-prone at landslide-prone areas. Kabilang na ang Barangay Pico, Bayabas, Wangal at Longlong. Julius, base nga sa datos na nakalap natin mula sa DPWH, may mahigit 100 na flood-prone areas sa loob lamang ng Metro Manila. At pinakamarami nga dyan, kagaya na nabanggit ko kanina, ay sa Quezon City. Kabilang na dyan itong stretch ng G. Araneta Avenue na talagang tinututukan at binabantayan sa ngayon dahil tuwing malakas ang ulan dito sa bahagi na ito, dahil medyo low-lying area nga siya, mababa siya, agad na bumabaha dito. Kaya't kanina, kanya-kanya na yung ginagawang drainage na declogging ng mga tauhan ng DPWH, pati na rin ng mga LGUs. At ang pinaka-maigting na paalala ng Office of Civil Defense, pati na rin ng MMDA, ay yung maayos na pagdidispose ng mga basura dahil ito yung mga pangunahing nagbabara sa mga estero natin, pati sa mga kanal tuwing nagkakaroon ng malakas na pag-ulan. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Julius. Maraming salamat, Ian Suyu. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.